Sa dami ng handmade sellers ngayon, hindi na sapat na maganda lang ang produkto mo. Kailangan may personality din at madaling mapansin. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano gumawa ng simple, cute at functional na notepad cover na tutulong na mag-stand out ang mga handmade products mo. Let's make it with me. Make it with Alex. Palitan yung settings dito sa name ko and settings. Sa canvas natin ay naka-imperial pero as we go along, magsi-switch din tayo sa metric. And ang load type natin ay A4. Then, click done. Ang gagamitin nating shapes dito sa square and yung score line. So, very basic lang sila, madali lang gawin. Una, gagawa ako ng square dito sa shapes. Select ko yung square and i-change ko to sa 3.02. And then, ino-duplicate ko to by pressing Ctrl T sa keyboard or pwede ring i-click tong button dito sa may layers panel. And then, i-change ko yung height nito into 6 mm. Change ko dito sa settings yung units and change metric. And change natin itong height. Turn off natin itong lock proportions. And then, gawin natin 0.6 yung height. That's equivalent to 6 millimeters. And then, switch ulit tayo sa imperial. And then, gawa tayo ng score line na ang haba ay 3.02 din. Click ko dito sa sidebar itong line. Then, gagawin ko siyang horizontal dito sa may edit. And, i-change ko ng 90 degrees yung rotation. Then, pwede ko na siyang i-change ng 3.02. And then, i-align lang natin yung score line dito sa rectangle. Para gawin yun, isi-select ko sila parehas. Align top and center horizontally. Then, i-group ko sila at gagawa ulit ako ng score line. Duplicate ko to. Then, tatanggalin ko siya sa group. Ida-drag ko lang dito sa taas para lumabas siya sa group. Then, ito naman yung i-align ko sa group na ginawa natin kanina. I-align ko sa bottom and center horizontally. Next, meron akong group dito. Pag minove ko itong group, sabay na mag-move yung rectangle and yung score line. And gagawa ulit ako ng score line na same dimension din and naka-horizontal din. Then, i-align ko tong score line sa bottom nung group na ginawa kanina. Then, isi-center horizontally ko rin. And then, meron na akong 3 objects dito. Gusto kong ilagay yung inalign natin sa bottom na score line. Gusto kong isama sa group itong score line na ginawa ko. Para gawin yun, isi-select ko lang dito sa layers panel and i-drag ko papasok dun sa group. So, kung mapapansin nyo, naka-indent yung thumbnail ng object. Ibig sabihin, kasama na siya sa group. Pag i-click ko tong arrow na to, magka-hide yung laman ng group. Then, next, ito-duplicate ko tong group na to. Okay, so meron na tayong 3 objects. Ang susunod niyan ay gagawa ko ng rectangle. I-duplicate ko tong square na ginawa ko. Pero, i-change ko yung height niya ng 2.75. Turn off ko lang to para hindi ma-change yung width niya. Type natin 2.75. And next, ito-duplicate ko din ulit to and gagawin ko na yung cover and gagawa ko ng 3 circles na 2 inches yung diameter ng isa and 1.5 inch yung dalawa. Ito yung 2 inches and gagawin ko tong 1.5. Then, ang gagawin ko dyan, yung center ng mga circles, i-align ko sa edge nitong rectangle. Lalabas yung mga guidelines, magiging red sila, ibig sabihin yan, naka-align na siya doon sa object. Sa case na to, nagkaroon ng parang crosshair na red. Ibig sabihin nito, yung horizontal na red line ay yung center ng circle ay naka-align na sa edge nitong rectangle. And ito-duplicate ko to. Gagawin ko na lang siyang 1 inch yung diameter. And then, ito-duplicate ko. Then, i-align ko lang sila dito sa side. And sa kabilang side naman tong isa. So, bagong feature lang ito ng design space.
Kaya mukhang hindi pa masyadong smooth yung snapping niya. Parang ito, hindi siya perfectly nag-align. Gagawin ko dyan, isiselect ko tong circle and then itong rectangle. Then manually, i-align na lang natin to the right and click group. Then itong group na to, i-align natin dito sa circle na to and isnap lang natin siya sa gitna. Then i-align left naman natin. Then okay na tong circle na 2 inches, naka-center naman siya. Then pwede natin silang isama dito sa group. So meron kang isang group dito na may 3 circle and isang rectangle. And i-adjust natin tong rectangle na to. Ang gagawin lang natin itong 1.5 yung height. Ang next naman gagawin natin ay gagawa tayo ng slit kung saan natin ipapasok tong cover pag-assemble. Ang gagawin ko dyan, isi-select ko itong shape na to and itong square na 3 inches by 3 inches. Then, i-align to top ko sila parehas. And then, i-flip ko itong object na to. And next ay gagawin na natin yung slit. Click ko tong score and gawin ko lang siyang horizontal. And papalitan ko lang yung kulay nitong object na to ng lighter color para makita ko kung anong size yung gagawin ko dito sa line. Then, hanapin lang natin yung distance nitong point na to and point na to. Dapat lang natin yung line and then resize natin. So, gawin na lang natin 1.8. And next, iselect ko tong object na to, itong blue, and change ko lang din yung color nito para madali rin makita yung gagawin natin. Select ko yung dalawang object na yan, then click group. Meron na tayong group nito. Ang next naman, itong object na to ay lagay natin sa ibabaw at i-align ko naman ito sa left ng group na to and sa bottom din. I-select ko sila parehas, align left and align bottom. Okay? So, once naka-align na yan, i-adjust ulit natin to. And i-move lang natin itong line na to. I-change natin yan ng basic cut dahil cut ang gagawin dyan. And isi-center ko lang dito sa itim na square. Then, align, center horizontally. Then, yung group ko na yan. Dahil pag-assemble nito, i-fold natin kasi to pataas. Kaya ang gagawin natin dyan, i-flip natin horizontally para tama yung position nung slit natin. Okay. Then, yan, group ko na to. And, return ko na rin sa block. Then, ibabalik ko na to. I-flip ko na rin ulit siya horizontal para bumalik siya sa original niyang orientation. If you made it all the way here, thank you so much for staying with me. If you're learning something new today, go ahead and give that subscribe button a little. Tap the like button to cheer me on and leave a comment below. I'd love to hear from you. Now, ready na lahat ng mga shapes natin. I-arrange lang natin sila based sa magiging final na shape ng object. I-snap ko lang itong rectangle dito sa may square and ito din. I-snap ko din siya sa ibabaw. Okay. Then, ito din. I-snap ko din siya. Dudugtong ko. Then, isusunod ko ito. Dapat mag-snap din siya. Then, select ko lahat at i-center ko sila horizontally. Then, lahat ng mga naka-group, i-ungroup ko yan. And isi-select natin lahat ng shapes. Yung square, yung rectangle, and yung circle. Para mag-select ng multiple objects, click ko lang yung control sa keyboard while selecting yung mga objects na itatagdag sa selection. Then, dito sa combine, i-click ko yung unite. Then, palitan natin ng kulay para madaling makita. Then, ilipat ko tong shape na to sa pinakababa ng layer. Select ko tong send to back. And yan, lumabas na yung score lines natin. And ito yung magiging slit later. And ito yung mismong cover. Then, pwede na tayong magdagdag ng elements. Kung meron kang pattern na in-upload. Or kung gusto mong gawan ng pattern ito, change mo ito sa print and cut. Then, iselect mo yung color. Select mo yung material color. And dito sa print type, pwede kang
select ng pattern. Maraming pattern ang design space dito na pwede mong pagpilian. Isi-select mo lang yung thumbnail, yung pattern, or yung icon. Then, dito sa may edit pattern, pwede mong palitan yung scale, pwede mong palakihin, or pwede mong paliitin. Then, pwede mo rin siyang i-move horizontally or vertically. Then, pwede mo ring i-rotate. Okay? Pero kung gusto mo ng sarili mong pattern, pwede kang mag-upload sa design space. Punta ka dito sa upload. Dito sa may pattern field, click upload pattern. Then, click browse. Hanapin mo kung saan nakasave yung pattern na gagamitin mo. Kung gusto mong mag-customize ng pattern, meron din akong video kung paano gumawa ng pattern sa Canva. So, makikita nyo dyan sa card, sa taas ng screen, yung video kung saan nyo pwedeng panoorin. Siselect ko to, then pwede kang mag-rename ng pattern dito sa may upper right corner, or pwede mo rin i-retain yung file name kung ano yung file name nung image mo. Then, click upload. Pag nandito, after uploading, hindi mo siya makikita dito sa may upload screen dahil nandito na siya sa may patterns, sa may pattern type. And yung pinaka-recent na upload mo, yun yung lalabas na icon dito. Then, for now, yan yung gagamitin natin. Scale ko lang siya ng konti. Ang problem dito sa pattern ng design space, hindi siya nag-scale ng tama based on actual proportion ng image. Kaya parang na-stretch tong in-upload ko. So, pwede ka rin gumamit ng patterns na consistent doon sa branding mo. So, mostly, ito naman yung ginagamit ko for my brand. Then, pwede ko rin i-edit yan. Pwede ka rin mag-add ng elements dito for your branding. Like this, meron akong logo. Siselect ko lang yan, then add to canvas. Then, ipa-place ko lang siya kung saan ko siya gustong ilagay. And then, gusto ko lang ding mag-add ng text. Dito sa may text, i-click ko lang yan, and may lalabas sa canvas na text box. Then, dito sa may font, pwede kang pumili dyan. Gagamit lang ako ng system font. Ito yung mga naka-install sa desktop ko na pwedeng gamitin. Or kung gusto mo ng Cricut na fonts, pwede rin. Pero karamihan ng mga fonts dito ay kailangan ng Cricut access para magamit. So mostly, ang ginagawa ko ay nag-i-install ako sa Windows ko ng font para hindi na ako kailangang bumili or para hindi ko na kailangang mag-subscribe sa Cricut access. Paliitin ko lang to and i-align center ko silang lahat. Okay. I-rotate ko to kasi itong portion na to, ito yung i-fold natin sa harap. I-rotate ko lang itong text na to ng 180 degrees. Then, once okay na yan, select natin unite and yung notes. Make sure lang na final na yung design mo dito. Ang next natin gagawin ay pagsasamahin natin tong text and itong cover natin and click flatten para maging isang object lang sila. Then, para makita natin yung mga ibang elements, and isasama din natin pala sa flatten itong logo. Click lang natin yan. Then, itong flattened image natin, lagay natin sa pinakailalim para makita natin yung mga ibang elements. So, meron kang basic cut dyan and 4 na score line. Then, iselect natin lahat. Then, click attach. Then, pwede tayong mag-create ng multiple copies nito. Then, sa make it screen na lang natin siya i-layout. Okay. Then, click make. Then, isave natin ng note 3x3. Click save. And then, pupunta na tayo sa make it screen. Kung nakaka-encounter kayo ng ganong problem kanina na nagiging black yung object mo kahit may fill, ang gagawin natin dito sa Unite, i-right click mo yung object na yun, then click merge layers. Pag ginawa mo to,
hindi mo na siya pwedeng ma-edit. So, make sure lang na wala ka ng changes na gagawin. Pag nag-merge na yan, pwede mo na rin i-flatten ito. Then, burahin natin tong duplicates. Then, gawa ulit tayo ng 4 copies. Then, try natin kung gagana siya. Click make. Ayan. So, effective naman siya. So, kasyang-kasya naman sa isang A4 size na paper, yung dalawang copies. So, isang set or isang page lang yung gagawin ko. Okay. So, kung okay na to, duplicate ko na to, then click make. Then, okay naman siya. Lumabas naman na yung print design ng magiging print natin. Then, pwede na nating i-click yung continue. And dito, makikita nyo kung ano yung size ng paper na gagamitin mo. So, this time, it's A4. And pwede na nating i-send to printer. Meron siyang guide na lalabas dito na nag-i-inform sa user na magpiprint ng registration marks. Click lang natin tong next. Madalas ginagamit ko yung use system dialog na ka-turn on para mapalitan ko yung printer preferences. Then click print. Then papalitan ko lang yung preferences ko dito sa printer. Okay naman na yan. And ito turn off ko lang tong bidirectional printing para mas maganda yung quality ng print. Then press print. Hintayin natin lumabas sa printer yung natin. Habang hinihintay natin mag-print, ito turn on ko na yung machine ko. And dito sa clamp A, dito, ilalagay ko yung scoring stylus. Pag nag-click na yun, pwede mo lang i-close tong clamp. Next natin gagawin ay ilagay yung print natin sa light grip mat. Dapat yung corner ng page or ng paper ay nasa corner din itong guidelines or grid lines ng para kumapit ng maigi yung print mo sa mat, pwede kang gumamit ng prayer tool. Bubulungan mo lang siya hanggang confident ka na dumikit na yung cardstock sa mat. Then, ilagay na natin itong mat dito sa machine. Pag niload mo yung mat mo, dapat nasa ilalim nitong mat guide on both sides and dapat tumatama sa roller. So, nakalagay na yung scoring stylus. Pwede ko nang i-press yung load button and sa design space, i-click ko yung done and isi-select ko tong medium cardstock. Then, once nag-blink na yung cut button, pwede mo na yung i-press. Ang unang operation na gagawin ng Cricut ay mag-scan ng registration marks. Once successful na yung scanning ng 4 na registration marks, ang susunod namang gagawin ay mag-score. After scoring, magka-cut naman na siya ng mismong cover. Before mo i-unload yung mat, check mo muna kung nakat hanggang likod. Then, kung hindi nakat hanggang likod yung design mo, pwede mong i-press ulit yung cut button. Then, unload pag successful yung cut mo. Then, next, pwede na tayo mag-assemble. Dito sa design space, i-click ko yung done and pwede ko na itong i-close. Ito yung nagawang print kanina. Tapos nang mag-cut, meron siyang slip dito and lumabas rin yung score lines. Pero kung sakaling wala kang scoring stylus, pwede kang gumamit nitong scoring board and mag-score ka lang. Parang ganito. Maganda na nag-score ka para smooth yung folds ng mga projects mo. Kasi pag finold mo lang ng walang score, ang nangyayari, hindi nagiging pantay yung folds. Then, kung glossy yung material mo at hindi mo hinintay na matuyo completely yung ink, nababakbak yung print niya. Parang ganito. Okay, so, i-score ko rin yung kabila.
Ito yung notepad ko na lalagyan ko ng cover. Gagawin ko lang dito ay maglalagay lang ako ng glue dito sa may chipboard na backing, or kung gusto nyo pwede ring double-sided tape yung ilalagay. Siguraduhin mo lang na naka-center yung notepad pag ilalagay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, click the like and subscribe button. Kung gusto mo ng customizable na template ng notepad cover na tulad ng ginawa natin dito, nasa link sa description box ang design space template nito. Punta ka sa aking profile at hanapin mo ang notepad cover na project at click customize. For more Cricut projects you can sell, pwede mong panoorin ang aking playlist na Earn with your Cricut machine. Thank you for watching!